Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo po sa Lucas, Kapitulo 17, mga talata 26 hanggang 30 o ikatlong po. So, are we ready for that? Okay. So, ganito po basahin natin. And thank God for technology, pero gayon pa man po, hindi dahilan yan, hindi dahilan yan na huwag niyong buksan yung mga Bibles. Okay? Yung po walang mga Bibles, talagang wala po silang Bible. Okay? Pagkitaas po mga kamay para nandito po si Brother Pastor Monching, okay? Para siya po yung makapag-share ng mga Bibles. Okay? Kung wala kayong Bibles, lapitin yung mga si Pastor Monching para po kayo mabigyan ng mga Bibles. Alam niyo po, kayo mga henerasyon ng mananampalataya ngayon, very spoiled. Alam po nyo, ng kapanunan namin, kailangan mag-ipon, mag-fasting ng napakaraming mga panahon para makabili ng mga Bibles. Ngayon ibinibigay na naman. Amen? Hello? At sana po, yan ay ating mga buksan natin at basahin. Amen? So, okay. So, we have the technology today. Na-flash. Ating kong babasahin in unison. So, just as it was in the days of Noah, so also will be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating, drinking, buying, and selling, planting, and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Okay, ito may babasahin ko sa wikang Tagalog. Ang pagparito ng anak ng tao, kapag binanggit po ang anak ng tao or the Son of Man, sino mo tinutukoy? Okay, ang ating Panginoong Jesus ay magtulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, mag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din, noong panahon nito, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, okay, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. So sinasabi, just as it was in the days of Noah. Ito ay katulad ang pagparito po ng anak ng tao. Okay? So sinasabi ang muling pagparito, pangalawang pagbabalik at pagparito ng ating Panginoong Jesus. Bakit pangalawa? Kung meron pangalawa, meron una, hindi ba? So, ang ating Panginoon ay dumating, ang kanyang unang pagdating ay kailan? Tinatawag natin Christmas. Hello? Yan ang unang pagdating niya sa paglupang katawan, okay? At ipinanganak at malapit na, o ating kong ipagdidiwang ang Kapaskuhan. Ganun pa man, siya po ay ipinabuhay niya ang kalooban ng Diyos hanggang siya mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At hindi po siya natiling namatay, di ba? O sa libingan, at siya po muling nabuhay at nangako muling babalik. Kaya, alam po ninyo, sa lumang tipan, doon pa lamang binabanggit na, inihuhula na ng mga propeta ang pagsilang at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kung ang mga bagay nangyari sa lumang tipan, okay, na hinihula ng mga propeta ay naganap, ano pa kaya? Let alone, okay, ang mga bagay na sinabi mismo sa bibig ng ating Panginoon, okay, ay inuhula niya, ay namuli at sinabi at nangako na muli sa babalik. Tiyak na mga bagay na sinabi ng ating Panginoon ay magaganap. Kaya sinabi niya, ang langit at ang lupa ay bawang mawawala, subalit ang bawat salita niya ay magaganap. I'm looking at Mike, could you understand me? I said, okay, I will try. Okay, and so ito po. Kaya eventually po, at mix na ang congregation natin. Si Mikey, lumaki po sa States.
At ilang po mga pamangkin dito. Kaya I will try to po, medyo mahirap po sa isang pastor na gusto lahat mabot. So, ganun pa man, okay. So, ang Panginoon ay muling babalik. Ang nais kong i-din sa punto nito, kung ang mga propeta ay hinihula ang mga bagay na sinasabi, isisilang ang anak ng Diyos. Okay? At muling babalik. At mismo, nagkaroon ng katubaran ng silang ating Panginoon. Okay? 2,000 years ago, nakatubaran ng hinihula ng mga propeta. Kaya, kung sinabi niya ang mga bagay ito, hinihula ang mga bagay ito, ay nagaganap. Sa ating intindihan, the Bible, sa mga bagay, kung sa sinabi niya, it is finished. Naganap na ang lahat ng mga bagay. Kasi alam niyo po, from Genesis to Revelation, sa mga at karunungan ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ganap na. Amen? Ganap na. Siguro tinatanong pa, paano mangyayari yun? Hindi po natin masabi yun. Hindi natin maisulat. We can compute that. Why? Because He is God. Amen? So the thing that I'm trying to emphasize right now, that He is coming again. Amen? Kaya tiyak na siya darating. Kung siya tiyak na darating, okay, ito po mga bagay na ating pag-aaralan sa umaga ito. Kaya, imagine, sinasabi, ang pagdating ng ating Panginoon ay magtutulad sa kapanahunan ni Noe. Ano pong nangyari at naganap sa panahon ni Noe? Ano pong nangyari nung kapanahon ni Noe? Hindi ba? Lahat po ay nangalulog. Everybody in the world was drowned except 8 people. See? Lahat ng mga tao, ay doon po ilang mga tao, milyon-milyon. Nung kapanahon na yun, subalit 8 lang tao ang naligtas. Siguro inisip nyo, paano nangyari yun? May mga dahilan tayo, we can compute that. Everybody died except 8 people, 4 men and 4 women. 4 na lalaki, 4 na babae. Now, that shows you what happens, and it was because of unrighteousness. Kasi ang Diyos po, alam ninyo, tandaan ninyo, hindi siya gagawa lang ng mga bagay na walang dahilan. Amen? Basta ba tulad minsan lang natin, naisip natin, gagawin ito, in our wings, no? Gagawin mo, no? Ang Diyos po, kapag may ginawa siya, okay, may dahilan. At kung meron siya ginawa, lalo itong ganitong scope, na napakalagay na nalulunod ang lahat ng mga tao, maliban sa walang makatao, alam po ninyo, ang kahabagan ng Panginoon. Hindi sa araw lang na ginawa ito ng Diyos. Kaya sinubo niya, si Noe, ang kanyang buhay, si Noe po ay nabuhay na mahigit na 100 na taon. Araw at gabi nangangaral siya sa pamagitan ng kanyang buhay. Nung kinakailan daw, nandoon, ang mga tao pinagtatawanan siya. Nililapak siya. Sa mga punong panahon na hindi pa sila nakakita ng ulan o baha. See? Pero nandun sa bundok, itinatayo. Okay, ginagawa ang daong na ito. So, sabi po ng ating Panginoon, and God said to Noah, you're the only person I found that is righteous. First time it is mentioned in the Bible. Ikaw lang, sabi niya, na nakita kong mag-read. Ikaw lang ang nakita kong mag-read. Unang binanggit ito sa Biblia. Righteous. Somebody was righteous. Alam ko ninyo, Christ came. Dumating po ang ating Panginoon, the perfect one, died on the cross. Sa bagay siya walang bangin na kasalanan. Sinamatay po sa krus while He was under the law. Siya po'y nasa ilalim ng kautusan para po so that we might die with them and be free from the law, and after that, we are to serve Christ. See? Ito po ang dahilan kaya siya dumating para tayo palayain sa kautusan, para tayo po ay maging malaya at pagkatapos po noon ay mga paglingkod sa Diyos. Kaya if we don't begin to show righteous behavior in our life, kaya pagkatapos po natin tanggapin ng ating Panginoon na kanya po nakakaloob na kaligtasan. Okay? Subalit, buksan natin, ginawa natin ito, at ako'y naniniwala na tayong lahat ay nagbukas na ng ating mga puso. Okay? At buhay, at tinanggap natin siya ang Panginoon ng ating mga buhay. Ganun pa man, if we don't begin to show righteous behavior in our life, we can talk about being saved all that we want to. But we are not being saved. Being saved means that being changed. See? Sabi mo, napakarami ng alam ko rin, ito nakakalungkot. Sinasabi, ligtas sila. Ang Panginoon na nasa kanila. Pero wala pang babago.
Sabi mo na lahat, biyaya ng Panginoon, ay narigas, bayan, walang pagbabago, alam po ninyo, tayo po ay hato pa rin sa hugay. Okay? Sabagat po, ang malikas, ganit na makaral sa likuran ng pagping ito, ang ibig sabihin ay tayo po ay binabago. Amen? Hello? Iyon po ang dahilan. Alam po ninyo, now we had generations of lies being preached from the pulpit. And now, our nations and the nations, okay, is in big trouble because of unrighteousness. Ito po nakita ko sa Amerika. Okay? Napakaraming mag-blesses sa bawat kanto. Katulad din natin. Dito, no, salamat sa mga Christian churches na kasusukutan. Sabat po, alam ninyo, minsan ang Amerika nagbibigyan ng trend, hindi na nakita. Ano yung pinangarap doon, yung hype doon, yung uso doon, tayo mga Pilipino, ginagaya natin. Ang nangyayari, minsan, hindi natin sinisigasat ang Biblia, ginagaya natin, kalang ginagawa, subalit hindi sangayon sa salita ng Panginoon. Napakarami po ngayon ng mga aral, okay? Kaya alam po niyo, ginagin ng pasto, minsan ako po'y nagtuturo, sabagat ayaw ko na kayo po'y maligaw. Okay? Sabagat po, napakarami sabagat nagtuturo ngayon, alos 75% na tama, 25% error. Yung pong mahirap na i-distinguish. Okay, ginagamit ang Biblia, subalit sa luwag naman sa buong paturuan ng Biblia. Okay? So, alam po ninyo, God will not have anything to do unless there is righteousness. Hindi po makakagalaw ng sa Panginoon sa ating mga buhay hanggang hindi na itikita ang katuwiran. Okay? Alam po ng Panginoon, He don't start off perfectly righteous. Alam po na Panginoon, tanggapin natin siya, hindi din overnight na tayo po'y banal, matwid. Alam po niya, ako rin po mismo, it took me years na makita ko yung muta ko sa mati. Yung troso lang, hindi lang muta, troso. Akala ko, ginagawa ng marami. Basta yun ay tama. Okay? Akala ko kung ginagawa ng marami, tama. Alam po ninyo, mabusang Biblia. Mali pala. Hello? Kaya, alam po niyo, hindi ba, hindi ibig sabihin na ginagawa ng marami, tama na yun. Hindi po. I would have time to explain that ito po ang aking nasuntuan. So, ganun pa man, alam po ng Diyos na maraming mga bagay na kaya po kasi nagpasok sa ating mga buhay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Little by little, the Holy Spirit begins to speak to us about change. Ayun po. Kapag araw-araw naman nagpupunyagi ka, okay, binabasa yung Biblia, nananalangin, unti-unti, ang Spirit ng Diyos, gaya ng ating ina, He will stir us up. Kikilusin niya ang ating mga buhay. Hanggang makita natin, ay, ito pala, ginagawa ko, nagigisawan din ang Bible. Ay, mali pa lang ginagawa ko. Nandito pa lang chismis, nandito pala yung ganito, okay? Hello? Kaya, the Holy Spirit begins to speak to us about change. Now, speaking about change, pag-usapan na po natin ang pagbabago. Hindi ba? Noon we don't follow simple instruction. Ngayon po dagan, di ba? Ngayon sinabi sa'yo, ay, mali lang, hindi mo napapasin yan. Pero nung ikaw nagiging Kristyano, unti-unti, meron pala makikita ang papel sa daan, pinupulot mo na. Di ba? Pagbabago. Alam mo niyo sa church natin, alam niyo po ang yung pastor ayaw niya ang church natin na maging garbage can. Hello? Hello? Kasi minsan nakala ng marami, ang church ay sinihan. Ano ba na sa sinihan ng dahil maging tayo sa sine? Di ba? Bili tayo, makatapos kayo, iwan natin, tapon natin doon. Hello? Alam niyo mga magulang, sinasabi ko, guys, sabi kanina ni Sir Baby, the word discipline. Sinabi po, I agree. Nakita ng Diyos ang discipline sa kanyang buhay. Hello? Yan po kailangan magkaganap sa atin at sa ating mga anak. Lalo sa loob ng church. Siguro sa bahay ninyo, kung ako'y papasok okay? Tayo ng mga kapagbangan lalo kikilala tayo sa pagiging malinis sa bahay natin, di ba? Hello? At maayos, di ba? Ganun din po, idala natin sa church. Huwag natin isipin ng church, ay, meron naman, nagbibigay naman ako ng ikapukoy, nagbibigay naman ganito, meron maglilinis. Hindi po. Hello? So kailangan po, kanina, alam ko mga bata nandito,
Eh, nakita ko may bubble gum sa ilalim ng upuan. Nakaluli. Hello? Bubble gum. Bago mo yung mga tiles natin. Kaya, pagpasok po natin dito mga magulang pakiusap, huwag po kayo magbigay ng mga bubble gum. Okay? Sa mga bata, itapon na doon sa labas yan. Alam niyo po, ako yun po ay humingi ng maraming mga, garbage can. Ikinakalat para doon itapon ang ating mga garbage. Discipline. Hello? Kailangan po yan. Kaya doon po nagpapasimula yung pagbabago. Hello? Kaya kailangan po, makita yan. Meron po yung pastor dito, alinis na yung kapaligiran. Alam po nyo, sino po ang pinupuri nun? Ang Panginoon at nakalawa kayo. Amen? Andiyan pa ba kayo? Alam po, simple lang, simple. Subat napakahalaga. Hello? Simple instruction. Kaya alam po ninyo, dito sa Roman Church, kailangan yun ang mga policy, meron tayong mga bagay na dapat gawin. Kung kanya-kanya, alam po ninyo, hindi magiging maayos ang church. God is a God of order. Siya Diyos na kaayusan. Amen? Hindi pwede na, naisipan mo gagawin mo. No, hindi. Gaya po simple instruction, sa book na lang yan. Okay? Kaya nakasulat, yun lang pwede mga technician at mga bagay na pwede pumasok dyan. Okay? Hindi naisipan mo, pumunta ka doon. Eh, yun, susunod tayo sa mga simple instruction. Sabi ni brother mo, nahirapan ako, hindi ako makagalaw dito eh. At pwede pakiusap, huwag kakain o iinom sa loob ng buhok. Hello? Alam mo nyo? Konting tubig lang sa loob ng buhok, pumatak sa mixer, masusulong na yan. Thousands, hundreds of thousands ang magkagamitan. Inandong ka, nag-relax, okay? Walang masama, huwag natin gawin natin ito. Okay, parang katapos ng church namin, okay? Pwede tayong kumain dito, o naman, kung meron tayong kailangan kumain dito. Bakit po nasasabi ito? This is a simple instruction. Hello? Minsan yung ating, okay, forgive me. Ano po, kapag meron tayong mga water leaks, doon ko sa sira. Yung mga anak natin, paglaruan yung tago, alam ko ninyo, nagbabayad tayo ng naging na 3,000 sa tubig ngayon. Nung isang gabi, nakikita ko, naliligo ko, ang ina-ina ng tubig. Kaya ako nag-iwan sa masiyag. Ngayon pala, yung mga inadoro, araw at gabi, tumutulo. Pinaglalaro ng mga bata. Hello? Simple instruction po, no? At malasakit ang kailangan natin. Hello? Kaya, ang water dispenser doon, alam po niyo, pasensya na kayo, nakikita ko lahat ito. Huwag niyo mga yan mga bata, kaya tinatanong gusto kong binom. Sabi ni Brother Boy, inubos ng mga bata. Ako na isa, tapos isa, pagkatapos gusto kong binom, wala ng baso. Bakit ako pinaglalaro mo ng mga bata? Hello? Kaya po, discipline. Alam po ninyo, kailangan po mga bagay nito. Kaya pag mga worship din, kakausapin ko. Hindi naman garbage din dito ang pulpit, ang stage. Nandiyan naman po ito ng gitarang strings. Yung nabilis, nasusuka. Hello? Kaya, pasensya na po kayo na matanggalan yung pasto. Kaya, alam po ninyo, sabi, the Spirit of God will start speaking about in us about change. Amen? Hello? Kaya, sa mga magpapasimula, sa mga maliliit na mga bagay sa ating mga puso at mga ugali, mga asal. Amen? Hello? Kaya, itong binigyan sa mga young people, doon sa loob ng bahay, doon magpasimula ang discipline and training and consistency. Yan pong kulang natin sa church. Minsan hindi kasi bugong tayo. Okay? Wala yung tuloy-tuloy na pagtatalaga at mga gawain na iniatang ng Diyos sa atin. Amen? Lahat mo nang nakaunaw magsabi ng Amen. Praise the Lord. May gusto. Nagdaman tayo. Amen! Salamat po na. So, isa po alam po ninyo, makikita na, lalo na maraming mga kapatid, ako ay naligtas sa pagpamagitan ng biyaya. Okay? Ngayon, alam niyo po, ngayon marami mga Kristyano, dahil marami silang alam sa salita ng Panginoon, they can twist it. Okay? Ako ay naligtas sa pananampalataya sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, kaya ako ay wala na sa ilalim ng kapusan, makinig mabuti,
ginagamit sa ng Diyos, ang ibig sabihin nun, ako'y malaya na gawin ko ang aking gusto. Ayun. Sapagkat kung ako'y nakakasala, okay, hindi ako nakikita ng Ama, ang nakikita niya ang katuwiran ni Kristo. Yun po. Alam mo, madidilig dito, marami at madidilig. Galing ko man ito. Kaya alam ko ninyo, hindi nila nakunawan kung ano po ang ibig sabihin ng biyaya. Ang biyaya, ang ibig po niya sabihin, grace means that God has waived the law of Moses, no? Kanya pong i-waive, okay? Ano yung waive sa Tagalog? Para bang isinagtabi niya, okay, ang kautusan ni Moses, sapagkat tayo po nasa ilalim ng kautusan, until we can get our act together, tayo ay makapagbuhay ng matuwid na buhay. Kaya, ito kung gusto niya, He has given us the born-again experience and the body and the blood of Christ and the Holy Spirit. Everything else you can think of so that we will learn to be righteous. And big part of righteousness is to forgive those who trespass against us. Amen? Ang ibig kong sabihin, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng mga bagay para tayo makapabuhay ng matuwid. Amen? Sabagat wala na tayo sa ilalim ng sumpa na kautusan. Sa mga kautusan, gawin mo ito. Okay? Kung hindi mo ginawa, parusan. Pero nung tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon, okay? Ang biyaya ng Panginoon ay pinagkakaloob at ibinigay ang lahat para sa inyong born-again experience. Okay? Ibigay niya ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu, tandaan ninyo. Kaya huwag niyo po ninyong bigyan ng sa Tagalog, you must live the Holy Spirit in your life. Huwag niyo saktan. Hindi nang saktan ng damdamin ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo. Amen? Sa kapagod po siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay para tayo po i-usher dalhin sa banal na presensya ng ating Panginoon at lahat ng mga bagay na nais na gawin sa iglesia. Amen? Hello? Kaya lahat ng maisip ninyo, ibinigay sa atin para tayo matutong gumawa ng matuwid. At isang bagay, o bahagi ng matuwiran, ay magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Amen? Hello? Sino hindi nakasala sa atin? Nakasalang maso kanina, nakasalang pusa. Okay? Sinipa ko namin. Wala nang masama, hindi ba? Hello? Hindi po sinabi sinipa mo asawa mo, ha? Isang kala ko rin mga lalaki, isang pusa ang asawa nila eh. Di ba? Bakit kumayin kayo? Hindi gumagawa ba noon? Alam po ninyo, kakabako. So it will be in the days of the Son of Man. Ang pagpariningan ng tao ay may tutulad sa kapanahunan ni Noe. Okay? Ano pong ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe? Which means po na, okay, ano nangyari sa panahon ni Noe? Bago dumating ang baha, naligtas ang mga matuwid. Di ba? Imagine, 8 people, milyon na milyon. Mga tao sa panahon na yun. Grace, ito ang ibig sabihin ng grace. Grace enables you to be free from the law of Moses so you can serve in the newness of the Spirit. And that's so that you can live your own fleshly life, okay? So yung kung ibig sabihin ng biyaya, sapagkat pinaulit-ulit ito sapagkat nadidinig yung mga bagay nito. Malaya lang mo yun dahil si Kristo na sa akin na magagawa kong gusto ko. Dahil yung sinabi ko noon, meron siyang blank, meron siyang tao sa Amerika, may dalang barel, nagpasok sa isang jeep, pinagbabaril ang mga tao, at sa ulit, pinatay na yung sarili, at sinabi niya sa blank niya sa internet, sinabi sa akin, mamaya makikita ko ang aking tagapagligtas. Imagine that. Sabay yun ang itinuro sa kanya. What was it like nung panahon ni Noe? People were eating. Alam po nyo, ang mga tao ay nagsiskain, wala pong masama. Sa panahon na yun na kumakain, kung hindi ka kumakain, kumamatay ka, di ba? Ang naging problema, kung yun lang ang ginagawa mo. Hello? Nandiyan ba kayo? Being given in marriage after the day Noah entered the ark. People, that is what it is today. Ito po nangyayari ngayon sa ating panahunan. Okay? Ito po nangyayari. We can read it in the newspaper. We can see where we are going. Ngayon po, ano po? Search your heart. What is the most important thing? Or what you value most in your life? Okay? Alam niyo po,
bilang ito, Pastor, sinasabi ko sa inyo, may sinang panahon. At mamaya, may oras pa ako talagang mabubusan ng mga mata ang mga bagay sa mga mangyayari sa inaharap. Okay? Ang mga current events. Now, ano po yung pinakamahalaga para sa inyo kung ibagay ito? Uminom, matulog, magtrabaho, maglaro at magpakarami at magtayo ng bahay. Para palakas ang business, wala po masama dyan eh. Okay? Kailangan natin yan. Ang panalangin mo, lahat kayo magbibilinaryo eh. Hello? Pero, ano yung pinakamahalaga para sa atin? Kung sa oras na ito, sa mga prioridad ninyo, tingnan niyo po ang mga prioridad yung pag-ising sa umaga. Ano yung prioridad niyo? Makikita kung ano ang mahalaga para sa inyo. Hello? Sino gising dito na pag-gising niya na nasa thank you Lord, another night again, yung pinakalubos sa akin. Ang pumapasok sa ating isip, sari-sari na. Okay? Puhod mo, damdamin mo, inanakit mo, anong kakainin mo, kakulad ko. Hello? So on and so forth, listen po, no? Sinasabi mo, bakit pag-giving reminder lang? Tao pa rin tayo, okay? Pero patungo tayo sa pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa atin. Okay? Tandaan po ninyo. So, alam ko ninyo sa Amerika, listen, now, kasi po, babagin ko man ang mga bagay ngayon sa Amerika. Okay? Sapagkat kung ano pong isa nangyayari sa Amerika, may naapektuhan ng mga bansa, hindi ba? So, lalo na marami sa inyo, magmamahal sa buhay natin na nasa Amerika, no? Lalo po ngayon, no? Listen carefully. 3 days from now, magkakaroon po ng presidential election sa Amerika. Okay? 3 days from now. Now, if certain people will be re-elected, ito po sinasabi ng mga lingkod doon, ito po na nadama ko mga sensus at mga damdamin ng maraming mga pastor. Hindi lang po sa ating area, kundi po sa buong Amerika. If certain people will be re-elected, and if not, a nation will just lapse into sin and its worst. Okay? Kung ang tao ito, sa po yan, ay may re-elect po, no? Kung hindi man, ang bansang ito, minsan ginagaya natin, ay lalong aatog po sa kasalanan at minsan worse pa. And God will do something worse. God wants righteousness. Kaya natin nasabi, nais ng Panginoon ay katuwiran. Okay? At wala pong makapagbibigay dito. At walang anumang presidente. Ano yun? Okay. Walang ibang presidente ang pwede mong magbigay at makapaglikha ng katuwiran sa puso ng mga tao. Amen? Ang katuwiran ay dapat manggaling sa mga kanino? Kanino po dapat makita katuwiran? Sa mga mananampalatayang mga Kristiyano. Amen? Hello? It will come politically. Okay? I don't have any faith in politicians, to the politicians. Wala akong pananampalataya sa mga politicians, no? I don't know. But I imagine there are few good ones, but the rest ko, no? Then the flood came and destroyed them all. Di ba sinasabi? Nung panahon ni Noe at umalis si Lot sa Sodom, dumating ang baha at nakamatay ang lahat. Okay? So, walong katao. And I don't know how many millions have died. But there's one guy that's being fair, honest, and kind, walking in the fear of God, and the rest of the people were living in the flesh. See? Nandito ang tao nito si Noe. Parehas siya, tapat siya. Mabuting loob, lumalakad sa takot sa Diyos. Subat halos mga tao nabubuhay sa gitna ng kanilang laman. They are eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Okay? It always be like this. Hindi nila lang, okay? Parang nasa ating literature, the Spartans are at the door, calamity is facing us. Kaya ito po ang sinasabi ng maraming mga lingkod ng Diyos sa Amerika. Ang kalamidad ay nasa kanilang pintuan. Kaya, it was the same in the days of Lot. People were eating and drinking and buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Now,
Alam tayo naniniwala sa katuwan natin sa Revelation chapter 20 about the first resurrection, di ba? Sa unang pagbangon mula sa mga patay. At pagkatapos po noon, sinasabi sa 1 Thessalonians, we shall be caught up with the Lord. We will ascend, okay? We will be caught up. Tayo po ay kukunin ng ating Panginoon. So, ito po hindi karaniwan pinapangaral sa buong sanlibutan. Kaya, minsan ang ating nadidinig, sino man nagpahayag ng pananampalataya sa Panginoon ay sila nakakasama sa unang pagbangon mula sa mga patay sa pagmuling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Well, alam mo rin what will happen during the resurrection and after the resurrection or ascension? Who are the people who will be resurrected? Sino po mga tao ibabangon mula sa mga patay? Okay, sino po? Yung mga na kay Kristo. Hello? We're talking about ating pinag-usapan ang muling pagparito ng ating Panginoon. Subalit po sa kanyang pagpaparito, hindi lang na nagpahayag ng pananampalataya sa kanya ay makakasama sa kanyang muling pagbabalik. Hello? Sabataan natin, babalik siya muli para kukunin. Okay? Kukunin yung mga taong itinalaga niya, inihanda niya para magharing kasama niya. Hello? Kaya, sa unang pagbangon, meron unang pagbangon, mula sa mga patay, meron pangalawa. Kaya ngayon lang po, mag-isip-isip na kayo. Pinag-usapan natin yung ako yung ulit ng quiz. Meron mga taong kasama ng darating, di ba? Sino yun? Mga kasama ng darating, yung mga tinawag, di ba? At ano ba? Hinirang at nagigla pa. Tatlong criteria. Okay? Na ngayon ay inuhog na Panginoon sa inyo. Kaya, those who are in Christ, alam mo niyo, sino ang gumagawa nito? Bilangin niyo sa marami at milyon ng mga tao na nag-aato ng church, ilan ang gumagawa nito? Ako'y sumasampalataya at dumadalangin tayo lang ay bagay din sa Mount Zion. Sabat pinagkatiwala tayo ng Panginoon na ganitong mga katuluan kung saan ito. Hindi lang basta sa mga magtas ng kamay na tanggapin si Kristo, yun po'y maganda at kailangan at pasimula. Kaya ganda evangelism sa mga tao na hindi mo nakakilala sa Panginoon, makakilala at makapasok sa programa ng Panginoon. Hello? Nandiyan ba kayo? So, hindi ganun marami. Ganun pa man, people that are living in Christ, carrying their cross, denying themselves, sa kanila, Jesus every day, all the time, Jesus, 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 Jesus! Yun ang laman ng kalangkaisipan at puso. Amen? Yun ang mga tao na kanyang kukunin at isasama sa kanyang muling pagbabalik. How many people are like that? The church people, maraming mga tao sa buong sanlibutan, they are good people, okay? They are clean. They come to church, they make noises, they go out, they live as they always have lived. Yung pang problema. Kumapasok sa iglesia, nag-atin nga eh. Okay? Nag-atin sa nama. Eh, ngayon nga eh. Para magaling, utang na doon, para maganda ng tao eh. Hello? Pero tayo nag-atin na, pasok, labas, we can noises here, we can God. Pero, pagkatapos noon, they live as they always have lived. Walang nagbabago. Paano lumabas? Yung pare. At pumasok, ganun pa rin paglabas. Well, we can do that anymore. Hindi mo na pwedeng gawin yan. Hello? The 11th chapter of the book of Hebrews tells us about the typical saint, typical believer in God. Kaya po, buksan niyo mga Bible ninyo. Basahin ninyo ang Hebrews 11. Yan po ang typical. Okay, karaniwan ng mananampalataya ng ating Panginoon. Alam po ninyong babasahin yung mga tanging to, they have left bloody footprints in the snow. Kung titigilan nyo kailang buhay, sila po'y nag-iwan ng madugong mga bakas, okay, kapangyabang dyan para sa atin na kanila sundan. I tell you, we will not be gone when we see trouble because that's the way it's always been for Christians. Always been persecution, di ba? Maraming pag-usig, rape, murder, everything. And it's going on today in the world. Just because it's not going on in Mount Zion, unless hindi ibig sabihin, hindi ito nangyayari sa Mount Zion, dahil sa likas going on. It's going on. Alam po ninyo, if you have a chance,
Mag-google po kayo sa computer. Type niyo ang South Sudan. Type niyo po South Sudan and see what's going on there. It's terrible. Terrible right now while we're here, no? Habang nandito tayo, there's babies starving to death. Mga sanggol na mamatay sa gutom. Alam po niyo, habang ako nag-iinit dito, more than, meron mga ama, dito lang sa atin, mga kapatid barrio, no? 9 years old, ipinagbeltan, virginity ng kanilang mga anak. Sa isang sako ng bigas. Hello? Maraming mga dalangin, binibenta ka lang sarili dahil sa isang sako ng bigas. Pero nabasa, I was reading geographic about Romania and people living in palatial luxury and in South Sudan, they're starving to death. Okay? May mga bansa talagang para bang namumuhusan para sa isang palasyo, pero sa bansa naman, okay? Maraming nakamamatay sa bukong. Alam po nyo sa mata ng Diyos, hindi tama yan. God looks down and He loves that little baby, dying baby just as much as He does anyone in this room. Kung paano namamatay yung malinasan ko ngayon sa bukong, ganun din ang pagmamahal niya sa akin sa umaging ko. Now, in the days Lot left Sodom, sa araw na yun na si Sodom, at si Lot iniwan niya, umalis sa Sodom. That's not talking about, no, hindi yun ang rapture, okay? Na inisin natin you will be affected by the Muslim. That's not what it's talking about. It's talking about in the last days, na si Lot ay umalis sa Sodom, ang sinasabi ng binabag nito ay patungkol sa mga huling mga araw, when Jesus is ready to come and appears in the heavens, and He is going to take out the members of His royal priesthood. Ito ang kanyang kukunin. Yan ang kanyang ginagawa sa mga buhay. Yung mga hari, mga sacerdote. Not the average guy that says, I accept Christ. Hindi itong tinanggap mo ang Panginoon. Pero mamaya, anong inisip? Hello? O gawin natin ito, gawin natin ito. Wala ang Panginoon. Walang masama lang. Basketball tayo. In that, go for it. Hello? Pero, iisip mo, okay? Wala ang Panginoon anong bahagi ng iyong buhay. So, in every church, there's some true members of the royal Christian. Sa bawat iglesia po, no? Hindi ko sinasabi, hindi tayo lang, no? Sa bawat iglesia. Kapag binabanggit ko ang iglesia, hindi mo yung matutulong sa simbahan. Ang binabanggit ay yung mga tao, kapulungan naman ng palataya na tumanggap sa ating Panginoon. Okay, bilang kanilang Panginoon na kapagligtas. Now, and they will be taken out as soon as they are taken, okay, as they are taken, the wrath will fall on this earth. Now, kukunin sila ng Panginoon, listen carefully. Ito ay mangyayari sa oras na bago ibus ng Panginoon ang kanyang wrath, okay? Hindi kapigatihan. Take note of that. Listen carefully. Dalawa po kasi, maraming mga Kristiyano may kahit ng mga napalataya at mga tagapagturo, listen carefully, hindi nila naunawa ng dalawang salita ito, yung wrath at tribulation. Ito tinuro na sa atin dito, no? Ang wrath po ay po, yung pong tribulation ay kapighatihan. Hello? Makaiba po ito. Akala po ng marami, bago dumating ang Panginoon, ang kanilang dadanasin ay po, hindi po, kapighatihan. Hello? Sa mga sinasabi ng Biblia, in much tribulation, we shall enter the kingdom of God. Amen? Sa maraming kapighatihan, tayo po ay bago makapasok sa paghahari ng Diyos. Hindi po ang buot. Hello? Ang tribulation po, may naranasan na natin eh. Hello? Ang tribulation kapigatihan, ito po ay corrected. May pagtutuwid ng paghahalo ng Diyos sa ating mga buhay. Sa puso ng Panginoon, o sa puso ng Panginoon, ang kapigatihan at mga problema kanyang dinadanas ngayon, lahat po ng yan na nangyayari sa ating mga buhay, naunawan mo hindi, i-plan ng Panginoon. Iyan ay para nyo, dahil tayo sa larawan, mahuli tayo sa once ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Hello, yun po, doon tayo dinadala ng kapigatihan. May correcting ko. Pero ang wrath, ang pot, okay, walang malusog, hindi healthy, walang para hindi tayo maging banal, para maging bahagi sa kabangalan ng Panginoon,
obligado tayo sa kanya, ang Paul po hindi. Yun ang kanya, ipon, galit. Okay, ang kanya ibubuhos. Nandiyan ba kayo? Kaya, yun po ang pagkakaiba ng kapigatihan. Kaya, alam po ninyo, ito ang pakiusap ko. If you haven't had any tribulation, kung hindi pa kayo nakaroon ng kapigatihan sa inyong buhay, better ask God for some. Okay? Humingi kayo sa Panginoon. Because it's a normal for a Christian to have endless problems, and the only way that you can get out of it is by sacrificing your integrity. So that other people suffer while you are having a good time. That's the only way you can make this earth anything other than a place of tribulation. It's by betraying those who trust you and always choosing the easy path no matter who it hurts, and that is tribulation. Okay? And we're supposed to have it. It does us good and make us partakers of God's holiness. Kaya, alam po ninyo, alam ba natin ang mga bagay yun? So, if you don't have any troubles, wala po tayong mga problema, at ito po ang pinag-aalaman ng ating buhay. 10 minutes na walang problema. Okay. 10 minutes walang problema. I start getting foolish. Ito muna napasin ko. Ako po nagtaka sa Panginoon eh. Pag hindi po kayo manalangin, sabi ko, hindi ba tapos ang aking dinadalangin para sa akin lang yan, sa akin ko, sa iglesia, sa mga pastor, kayo lahat. Hindi ba ako tapos doon, meron na naman. Kasi minsan ang problema, yung problema namin. Okay? Doon nadidinig ko, hello? And minsan, ang Spirit ng Diyos hindi ako titigilan hanggang hindi ko dadalayan ng isang mga particular mga tao nandito. Kaya, kapag wala akong problema na 10 minutes, o may dalangin o naman, alam mo nyo, ano na naiisip ko, nagiging halin ako. Okay? Nandiyan ba kayo? Ewan ko, baka kayo mas malang sa akin, no? Mas malang kayo sa akin, so kayo, wala kayong problema ganyan. Ako po yun ang problema ko. 10 minutes, without a problem, I started getting foolish. Okay? So, bakit ganyan tingin sa akin? So God keeps me in hot water. Ito po. All the time, so I will remember who am I and what I am doing. Di ba? Ilalagay ko ng Panginoon sa mainit na tubig. Naalala ko ng bata ako, Diyos ko yun, patayin ng mga manok. Pakatapos ilalagay sa mainit na tubig. Para katayin na talisin yung mga balahibo. Di ba? Sa iyo mo, sa manok, okay na yun Patay na siya Pero kapag ikaw inahatak ng balahibo mo, buhay ka. Iba yun. Ganyan, asakit. Di ba? Kaya, and I thank God, ako minsan nasa hot water. Andiyan ba kayo? Para ipinapakita ng Panginoon, sino ako? Ano ang ginagawa ko? Hello? Ganyan na sabi ko, ginagawa ng marami. Ngayon po, sa mga call center, meron yung tatrabaho din doon, ingat. Kasi wala pang asawa, gabi. Kaya maraming nagbubutisan sa mga call center nito. Hello? Kaya, hindi ibig sabihin na ginagawa ng lahat, gagayahin ko Hello? Kaya, Paul says, we must tribulation after the kingdom of God. So much for tribulation is a good thing. You don't want to escape it. So the idea po na ito po, the idea is to find out what you're doing wrong and fix it. Amen? Hello? Ang idea po ng kapigatihan ay para po makita mo kung anong ginagawa mali at ayusin sa tulong at pagtubay ng Espiritu. Allah na nakaunawa magsabi, amen. So, yun po. Now, when we come to wrath, that's not the same thing at all. People can distinguish the two. Wrath is not helpful. It's your punishment with no good in mind. Like the salt that came down on Lot's wife. Di ba? Katulad na nangyari. Di ba bigyan ng Diyos sa asawa ni Lot? Ano yung bigyan niya? Huwag ka lilingon. Kapag bagsak na ang apoy ng Diyos at pag-aatol, anong ginawa niya? Lumingon. So, ano po nangyari sa kanya? Naging masupre. Aligin na masupre.
Here she was, a beautiful woman, ang pride ni Lot. And she turns around, and what happened to her? Ano pa nangyari sa kanya? A pillar of brimstone. See? Naging haligin siya ng kasin. Imagine that, everybody else in the plains of Sodom and around there, Gomorrah, there's a lot of plains there. That valley is so beautiful, beautiful farmland, and it turned into smoke and ruins, katulad ng Pinatubo, okay? That erupted. So that is rock, okay? It didn't say anybody in Sodom got it too young, and napakatakin sila out of there with his two girls. And when that rat came down, it didn't help a soul to be more holy, okay? Sabi ko ng Panginoon, God says, I am headed. The way these people are acting, they are all into gender confusion, homosexuality, and lesbian. They are all alike. That I am true with all of this, sabi niya. Merong gender confusion sa Gomorrah at Sodom. Hindi na lang kung lalaki sila o babae. Hello? At sabi ng Panginoon, napuno na mo. And so it says, but in the day of Lot left Sodom, fire and sword rained down from heaven and destroyed them all. Now, in the basis of what I said, was that tribulation or was that wrath? Nung imbus ng Panginoon ang asupe at apoy, ano ba yun? Kapigatin ba yun? Opo ng Diyos. Oo. Good. Ako ay ng 100%. Wrath. That's right. So when God takes all this royal priesthood out of here, because it's not, hindi niya po yung pour out ng kanyang wrath while the priesthood is here, but his point is that, ito pong point ni Jesus, that they were not preparing themselves. They were just carrying on business as usual. That's the message of this. Kung naman saan nagsisino, nagsisikain, nagbabayang selling, okay, nag-aasawa, walang masama dyan. Kailangan natin. Pero, they are not preparing themselves. Hindi nila inaanda. Sa kanila, business as usual. Sana ba paglabas nyo dito, hindi business as usual. Amen? Business as usual is going on. And then, boom! It's over. Tapos na. Imagine kanila. Hello? Naturally, like business as usual. Nobody in here wants to think about change. I don't want to think about change. You don't want to think about change. Okay? Now, kanina po sabi ko, no, about the American politics. Ito po nakikita ng dalawang senaryo ngayon. And I hear, no, about preaching the Bible, and I'm here about this stuff. Two scenarios coming up. First of all, 3 days from now, magkakaroon po ng presidential election sa Amerika, which reminds me po, no, ito nakakatuwang ngayon. Ito, listen carefully. Ang government po ngayon sa Amerika, ito po, no, ay nag-purchase, bumili para sa Social Security Administration, SSA, ng 1,700 rounds of 357 Magnum hollow point. Kaya yung pong mga balang ito pa rin, okay, 1,700 rounds, imagine that. If you shoot a senior citizen, okay, sa pagkat po, ang mga senior citizen, sila lamang ang kumukontra sa Social Security Administration ng Amerika. With 357 Magnum hollow point, kung binaril mo ang senior citizen na ganito, may ganitong bala, alam po ninyo, hindi na kailangan ng autopsy. Sa mga tuwang hollow point, kapag ito pumasok sa atin, sasabog po yan. Okay? Hindi katulad ng ordinaryong bala. Papasok dito, okay? Hindi kapakit ng mga major blood vessel, lalabas lang, at pag walang tape, okay na. Pero, kapag hollow point, ang balang ginamit mo, pagkama mo, sasabog ka. Imagine! Bumili ang government ng US ngayon ng mga rounds na ito. Napakarami para supply sa mga security ng Social Security Administration. Sa mga senior citizen. Inihanda. Ang White House ngayon, naghahanda, inaano sa kanya sarili. Bakit po? Sa mga po walang pera, hindi kayo Social Security. Sa mga matatanda, ang mga baby boomers. Hello? Nandiyan ba kayo? So ano pa kaya? Yung mga taong able ng bodies nila? So the point is this, the same, halimbawa naman, ito po pananaw, if the same people get to be elected, it is not possible, sabi, that there will be a civil war. Iyon po pananaw.
Pero ang civil war na dito, it will be the major cities in America. So, ito po, meron mga tao kayo, nag-aanda, okay? Meron namimili, pero hindi naman po, no? Anong sabihin ng Panginoon yun ang ating gawin? Hindi po natin alam kung paano control ng current administration ngayon sa military. Pero hindi na po naiigan, di ba? Sige na yung president, di ba? Ginaganda ang forces niya against the citizenship. Sa atin, naranasan na natin yan. Okay? So, what I'm saying right now, na ito'y gagamitin niya para sa kanyang mamamayan, okay, to the Americans. What I'm giving you is the scenario na pwede mangyari sa after election. Maybe yung panahon na marami, after Christmas, they will be facing civil war. Now, let's say the people that we view as the good guys get elected naman, okay? Kung yung isa naman, isa ma-elect, here's the scenario naman. The nation will relax. Ito naman. Kung itong tao naman, ang sa ma-elect, hindi yung karong ngayon, ang mga tao naman ay mag-relax. Alam niyo po ngayon sa Amerika, muling binabalik yung public nakedness is becoming a thing. Yung public nakedness na naglalakad na hubad, okay? I think, kung kayo po nagbabasa ng natin sa Amerika, meron sa Nashville, North Carolina, they are having their second annual public nakedness day. Second annual public nakedness day. It has been going on in Vermont, okay? Or Maine, which surprises people, doon ay napakalamig. At pagkatapos nabubad yung mga tao. But that thing is in the air, that the entertainers try to outdo themselves and see who can show the most flesh. Hindi naman nagpapauli yung mga Hollywood stars. Kaya makikita mo, halos subad na mga tao yan. Di ba? And we have all these activities about lesbians and homosexuals. People don't know what they are. And they're trying to put it down into the primary school. If the nation ever relaxes and fails, alam po niya ito nangyayari yun. Sa California, sinasama na sa mga curriculum ang third sex. Ang third family ito. So, kung mag-relax lang, okay lang yan, nangyayari. But listen to this, in both scenarios, the civil war or other one, in which the nation becomes more degenerate than it is, okay? It reminds me po of the scriptures where God spoke to Abram and says that, sinasabi, the iniquities of the Amorites is not yet full. See? Parang bumabalik sa akin ang kasalita ng Diyos ng ating Panginoong Abraham. Ang kasamaan ng mga Amorites ay hindi pa nasa sundulan. So maybe during that time, the iniquities of the Americas and the different nations of the world will become full, and then He will pour out His wrath. In both those scenarios, God's people, in both scenarios, God's people will become more godly. Amen? Subalit yung mga tao ng Diyos ang Bible ay lalong magiging banal. Kasi sabi ko ng Biblia, ang mga banal ay lalong nagpapakabanal. Yung masama ay lalong magpapasama. Hello? It will separate between the stuffs and the churches now. And with all the foolishness, parang yung mga katuruan na sa mga katuruan na foolishness sa loob ng iglesia. Yung all the prosperity, name it, they claim it, and all the rest of it, kapag nakikita nila na wala nang pagkain dahil sa nangyayari, wala nang pagkain sa mesa, and my family and everything, then all the chapel will go. See? Kapag nakaroon na po, dahil ng kahirapan na ito, baka, dalawang sinabi ito sa pagmakapit ko ng buong mundo. Kapag wala natin makain, ano pa kaya magkakit pa kayo ng church? Hello? Tignan nyo ngayon, anong priority ninyo? Tignan nyo ngayon, anong priority ninyo? Ano pa kaya sa panahon ng ganito na mangyayari sa mga manungunahan? And what will be left is people who know the Lord. Yun ang maiwan, yung mga tao nakakilala sa Diyos. So either case, God's people are going to become stronger. God is telling us in prophecies, get ready, get ready, get ready. Maghanda na po tayo. Amen? Amen? And how do you prepare? That by putting out barrels of dry beans, tayo mag-ibon, mga sako ng bigas. Okay? That is not how you prepare. Stockpiling things unless maliban sabihin tayo at ito'y sabihin ng Diyos na gawin natin. The way to prepare, ito po, ang
daan tayo maganda is to get so close to Jesus. Pagpakalagi tayo sa ating Panginoon that you can sense His presence in your life. Na madama ang presence ng Panginoon. And you don't feel it, but you are just aware. Everything you look up to God and you know you're right in the center of His will. And hindi mo nadadama, pero alam mo, you are aware kapag tatanto mo na kapag ikaw tumingin sa Kanya, ikaw ay nasa sentro ng Kanyang kalooban. Amen? Yun ang mahalaga. God's will is perfectly approachable, a joy and a delight. He never asks us something that is cruel or we can do because He's always gracious with the grace that we need. Amen? Yan po ang Panginoon. Kaya, now, sabi ni David, I delight to do Thy will, O God. And then Christ repeated that, I delight to do Thy will, O God. Thy law is within my heart. If Christ is in you, is living in you, then you're going to delight to do God's will. Amen? Magiging kagalangan sa iyo na gawin ang kalooban ng Panginoon. I know, I marvel, because when they get in to the presidential debates, the presidential debates, the things that they end up, they are debating about money. Yun ang pinag-usapang pera. Almost exclusively, the things that God cares about is not about money. He got so much money, he couldn't spend it if He wanted to. God has all resources, He told us. Nasa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Sa anong oras na Panginoon sa atin? Take no thought for tomorrow. Huwag kayo mag-isip, huwag kayo mabalisa sa hinaharap. Amen? That is a commandment from Jesus. Huwag kayo mabalisa. Because your Father knows you have need of those things. Alam mo ang ating Ama na kailangan natin mga bagay dito. Tignan niyo ang ating Ama. Kaya binigisa ng mga bulaklak sa parang. Tignan niyo po mga bulaklak sa parang. Napakaganda. Sa geography, tignan niyo. Mga bulaklak, iba-iba mga kulay, mga pastel. Lahat ng binibihisa sila ng Panginoon Diyos. Kayo ba yung mas ulit pa sa mas less kayo ba kayo sa mga bulaklak? Hello? Sino ba nagsabi? Kayo ba naniniwala sa John 3:16? Biblia John 3:16, di ba? For God so loved the world. Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kung kayo naniniwala sa John 3:16, okay? The same person that said that, take no thought of for tomorrow. Siya rin tao nagsabi nito. So you believe one, you have to believe the other. Amen? Hello? Hindi mo lang ibig sabihin, okay, ako naniniwala, Pastor. Kaya gagawin ko, nandyan ako sa ilalim ng bayabas, maghihintay na lang, babaksak ang bayabas sa aking bibig. Hello? Hindi na po na natin sinasabi. Okay? At pagkatapos sila ipaikot dyan, patampato, pagkatapos sasabihin mo, Panginoon, sino kung may kasalanan? Ayun na naman. Kaya ako ganito, kasalanan ito. Kasalanan noon. Hello? Anong gagawin ko? Kasalanan ba ng mga, hindi ko nagsalam yung mga dito meron pa ba nationalista dito? Ano ba yung mga kasalanan ba ng mga politika niya? Okay? Now, listen to this. Sinasabi mo, gutom na ako, Panginoon. Wala akong makakong pagkain. Ano ba nga aking gagawin? Now, today, in this November 4, 2012, we're gonna spend of the day praying and saying, ito po, gawin natin pagkatapos sa church, no? Okay, ito po natin pag-usap. November 4, December 2012, pagkatapos nito, okay, magiging po tayo ng panahon sa Diyos, dahil magsunod tayo din na manalangin, sabihin natin, Panginoon, God, am I right in your sight? Ganda tanong, no? Panginoon, tama ba ang aking kalagayan sa iyong harapan? Hello? Basta po hindi. Kung wala na pong pagkain, if there's no food, can I trust you because I've done what you said? Pwede ba pagkatiwalaan ng Panginoon sa panahon na ito mangyayari mga bagay nito? Di ba katiwalaan namin pagkakalunggo ang aking pangailan sa mga ginawa ko na ang inyong ginabanggit sinasabi? Spend part of that day doing that, not looking around like a goose, okay? Pagkatapos yun lang sinisisi natin, alam mo nyo, listen, ako yung magbawas na, you stand before God. Tatayo tayo lahat sa harapan ng Diyos. At sasabihin natin ng Panginoon, what did you do for me? Anong ginawa mo para sa akin? Pagharap mo sa iyo.
And you answer, huminga ako at nag-excel ako. Huminga ako, nag-excel ako. Okay? That's all about it. Nagbihis lang ako. Okay? You've got to be standing before Jesus someday. And do you realize that? Pagkakaroon natin ang bagay ng balang araw, tayo tayo sa harap ng Diyos, o sa isip natin, hindi na tayo mamamatay. Sino may isip dito na hindi na siya mamamatay? Hindi mo ibig sabihin, hindi na nakikita po rin ang hina, wala na pong patay pupunta doon. People are dying serious. Hello? Bumibilang na po kami ng lote para muli nandun na po rin natin. Lagi lang po ito, no? Akala nyo, kami tumakis na. Bakit nakating na ganyan sa akin? Alam po nyo sa pagharap ng kay Jesus, si Jesus po wala sa baby blue eyes. Hello? Pagharap ng kay Jesus wala sa baby blue eyes. He has coals of fire. That is where he is supposed to be. Pagharap nyo pa sa Panginoon, ang makikita nyo, ano? Maapoy ang kanyang mata. At kanyang titignan tayo at kanyang sasabihin, what did you do for me? Anong ginawa mo para sa akin? How did you live your life? Paano pinabuhay ang buhay mo? Kayo sasagot yan. Okay? Kaya ano ang isasagot mo ngayon? Maiwasan natin ang lahat ng pinagbutangan natin. Okay? Magbeto tayo ng lahat ng pag-iwas. Pero sa ayon sa gusto, aharap ka sa harapan ng ating Panginoon. Hello? So I suggest, prepare your answer now. If your answer, well, I didn't beat my wife, that's all about it, I did in, I did out, I paid the children's bill, thank God for that, nagiging mabuting ama ka at ina. And Jesus said, ginawa mo ba ang pinagagawa ko sa iyo? Hello? Ginawa mo ba? Did you know about the people that don't know their right hand from their left? Alam mo ba yung mga tao hindi nila alam kung kaliwa nila at saka kanan nila? Na kailangan lapitan at sa timing ko, maghintay ka, para ikaw sumo ko. Ano ang laman ng isip mo? Chum, 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 chum. Ang ba yun? Wala ka sa mga doon, exercise na kayo eh. Okay. And if you have all the Bible teaching, nandyan, nabigiling nyo ang lahat ng natutunan ng Biblia. What did you do? Did you pray? How often did you seek God? You know, we have to quit going around. Panahon na po para tayo tigilan natin ang ganyan ng buhay. Amen? Hello? So that when there's no food on the shelves or something else happening or whatever chaos, instead of panicking, you see what God said. See? Pag nakakailan ka tayo po makaranta. Okay? Ang pagkawakan mo ay salita ng Panginoon. Psalms 112 verse 7 says, he will not have no fear from bad news. His heart steadfast trusting in the Lord. Amen? Kaya sabi niya, he will not have not fear from bad news. Hindi sa matatakot ng masamang balita. Sa kanyang puso ay may ipit na nakaawa at nagtitiwala sa kanyang Panginoon. Keep saying that it's bad news, but I'm not gonna fear. All the mga masamang balita nito. Pero hindi ang matatakot. Why? Sabi po nga ni President Roosevelt in World War II, nothing to fear but fear itself. Di ba? Minsan ang bagay na dapat nakatakutan, minsan tao na mismo ang ating kinatatakutan. There's a lot of truth in that. And Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Amen? Kaya lahat ng mga bagay magkakalapit sa ating kabubuti kung ikaw ay nagmamahal at tinawag sa ayon sa kanyang panukala. Yung pong kondisyon. Amen? Kayo ba'y lumalakas sa kanyang panukala? Kayo ba'y nagmamahal sa Diyos? Kung yan ang nasa ng puso, listen, lahat ng bagay ay magkakalapit sa ating ikabubuti. Amen? So, listen, ako'y magtatapos na. Tayo na pa sinasabi yan.
So shortcut na. 3 days from now, okay, election day. Alam niyo, listen carefully. The feeling is so high on each side that there's a basis there for a genuine, maybe not nationwide revolution, but cities and outposts, people are getting killed and everything. And the feelings get deeper all the time. And so when it gets like that, it's something waiting to explode. And I will not be surprised if anything that happened in November 4. So you want to be prepared, okay? So let's look on the Lord. And we are doing this. God has great things in the present day. Okay? Listen to this. I will end it there. We are in a time approaching an enormous revival. Amen? In spite of this, we are facing and approaching an enormous revival. Okay? Now, we say a revival without precedent. Ito po ang hinihintay natin ngayon. Sa kabila ng kapigatian ito at ang mga bagay na mangyayari, meron po tayo hinarap na revival na hindi pa natin nasaksiyan at nakita. In the history of America, okay, may not be the way, the picture revival. That meetings, people get saved, healing, and feeling filled with the Spirit. It may not be that kind of revival. It may be, take note, a personal revival of people who decide that they will want to serve God. Ito po ang revival na makikita natin. Na mga tao na dati nabubuhay sa laman at sa kabunuan, now they will decide personally to follow Jesus all the way. Yan po makikita natin mga revival na hindi pa natin nakikita. Okay? And not the world. And so, each one of us needs to be in prayer. I'm telling you, okay? And it's approaching. Listen to this, and probably the outcome of the things in the Middle East right now, which in turn entangle the US, China, and Russia, and France, and Germany, God knows. So the potential for tremendous problem is there. And so a wise person doesn't wait on until he completely being destroyed. He prepares in advance. See? Ang isang marunong tao, kung nakikita niya mga bagay na ito, okay? Hindi na, kapag dumating na sa kanya, dumating sa Canada, no, he prepares in advance. That's why God has given us this period of time. And all the prophets that I know of with a view that will always tell you wonderful things. Because they are getting favor with people. But prophets who are hearing from God are all saying the same things. Get yourself ready because our country is facing chaos. So our response to that today, on this day, November, is to get close to Jesus. And if saying that, get close to Jesus, be sure that you are praying every day. Amen? Get close with Jesus. Magkakalapit kayo sa Kanya. Amen? Let's all stand up. Thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Father. We thank you, Lord God, for your goodness. Oh God, we thank you for your words. You're warning us, Lord. Though sometimes, Father, we get avoid to say things na parang dalang Panginoon na puro mga negatibo at masama. But these were ordained, O God, so that, Lord, yung mga totoo, yung talagang nagpapakatotoo sa iyo, those who are in business with you, they will become stronger and closer to you. Kaya sumangin ito mga kaibigan at mga magulang. Sa dami po ng ating nadinig ng umaga, babalik-babalik pa rin tayo sa sinabi ko, tayo po ay harap sa ating Panginoon. Sa iparinito, muli, at kukunin niya, at makakasama niya, yung mga taong tinalagaan ka na ng mga sarili. Hindi ibig sabihin na pagpastor ka, no, o gumawa ka nito, no. Hindi panawagan mo, gawin mo, ganun pa man. Ito ay para sa lahat. Hindi ito namimili ng mga tao. Ito ay ihandog ng Panginoon sa lahat ng mga tao, merong puso na sumisigaw at nagpapakatotoo sa Kanya.
Sa kabila marami sa pagkukulang, sa kabila marami sa mga kailangan, sa kabila marami ng mga bagay na dumating sa kanyang buhay, nagugulo siya sa mga problema, sa pangangalakal, sa paghanap buhay, subalit sa ilalim na kanyang puso nandoon ang sigaw niya para sa Diyos. Gusto niya maging bahagi siya sa gusto gawin ng Diyos kanya sa mga bagay at mga panahon na gagawin sa buong sanglibutan. Kung kayo ang tao nito, babae o lalaki, matanda o binata, kung ito ang sigaw ng ating mga puso, sabihin natin sa Kanya. Ang nais ng Panginoon sa iyong puso ngayon, makita niya na kayo nagpapakatotoo. Sapat na sakla, nandito mga pero ang pag-isip mo napakalayo. Binabalik wala mo ang salita niya, ang kanyang mga babala at mga dinisyon niya sa iyo. Alam po ninyo, ang mga bagay na yan ay lipas na sana sa aking buhay. Ito ang panahon na magpakatutuo tayo sa Diyos. Sapagkat po, nadidinig niyo ang mga bagay na nangyayari ngayon, mga current events. Kung mga bagay sa nakaraan ay kanyang binagid at hindi hula yung naganap, ano pa kaya mga bagay nito na inyong nakikita kayo nagaganap? Itong panahon ng paghahanda, a days and periods of preparation. Bago dumating ang chaos na ito at kalamidad, okay? Ang tayo naman, kapag ito'y dumarating, tayo lalo lumalakas, nagiging matibay, at matatawag sa Panginoon, sa tayo nagpapakalapit sa Kanya. Kaya subalit ng Panginoon, di mo sigaw ng lumana. Kaya ako po ay naging kaya, isang akbang na yung gawin, kung kayo seryoso sa Diyos, ako po ay humingi na kayo lumagin din sa harapan. Nagsasabi natin sa Kanya, Panginoon, itinatalaga ko ang aking buhay sa iyo. Hindi 80%, hindi 70%. Kaya habang kumawit ang ating mga kapatid, kung gusto niyong italaga ang buhay sa Kanya na buong-buong, lumagin po kayo din sa harapan. Kung sabihin, Pastor, nakaraan ng mga bagay ayusin mo natin sa sarili. Hindi ko maikwento kaya na kailangan na lumapit. Sapagkat siya kailangan ipahayag mo na kailangan mo siya. Kung mo sabihin, marami pa akong dapat ayusin sa aking buhay, kaya nga kailangan ka lumapit. Sapat ang mga kabag na yung patungo dito sa harapan. Ang santanda na ikaw ay nais magpasakop sa Kanya. Santanda na hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay. At ayusin. Pasalimutan ang ating buhay. Patong-patong. Ganun pa man. Kaya siya ay nais magpasok na lubusan ngayon sa iyo. Maghari at maging Panginoon para tulungan Kanya. Ang nasa puso niya ay pawang pabubuti mo. Ang kanyang panukala ay maganap sa iyong buhay. Mahal ka niya kapatid. Mahal ka niya mga magulang. Mahal ka niya young people. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Kaya binabanggit niya mga bagay nito. Kaya sinuko ka niya ngayong bagay nito. Dahil mahal ka niya. Kung mahal ng tao, sasabihin mo sa Kanya laman ng gusto, mga bagay na gusto mong gawin. Para siya may handa. Para siya maging bahagi. Hindi bahagi para siya mapahama, kundi bahagi upang maging bahagi ng solusyon sa mga bagay na gagawin ng Panginoon. Iyan ang pribileyo mo ngayon na binibigyan ng Diyos. At oportunidad, mga kapatid. Oportunidad para sa iyo. Natahakin ang landas ng ating Panginoon.